Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa The Life Giver Church when new life begins. And we want to welcome you sa ating pong first Sunday for the month of September. Napakabilis ng panahon at sabi nga, tayo po'y pumapasok na sa bare months. September, October, November, December. And being the first Sunday for the month of September, we will be celebrating the broken body, and we will also be celebrating the shed blood of our Lord and Savior Jesus Christ through our Holy Communion this morning. Kaya nagpapasalamat po kami sa inyong lahat for joining us this morning. We appreciate you tuning in through our Facebook live streaming, at sa pamamagitan po nito, we can celebrate together. You can join us as we participate, as we observe our Holy Communion this morning, wherever you may be. Saan man tayo naroroon, pwede po tayo magsama-sama bilang isang pamilya upang ipagdiwang ang banal na komunyon. At sa umaga pong ito, excited po tayo na ibahagi sa atin ang mahalagang paalala ng kanyang mga banal at buhay na mga salita. So from ever you may be, hallelujah, across the globe, across cities and provinces in the Philippines, the Lord continue to bless you. May you remain safe and may you stay continually blessed. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. And welcome again sa ating pong Holy Communion Sunday sa ilalim po ng The Life Giver Church Worldwide. At meron po tayong paalala sa inyo pong lahat na sumusubaybay. Kung kayo po'y kasama namin na nag-aaral at sumusubaybay sa The Life Giver Church Facebook live streaming, meron po tayong reminder na makikita po ninyo sa inyong cellphone or whatever gadgets you are using, na pwede po kayong mag-send ng inyo pong stars. Ang sabi nga po, hallelujah, a streamer can earn a blessing for the stars you send. Streamers earned a blessing for the stars you send, which help them keep doing what they love. So, sending stars make your comments more visible and it earns you badges. So, sa inyo pong mga gadgets, makikita po niyo na pwede po kayong mag-send ng star. Hallelujah. At pag nag-send po kayo ng star to as many as you can, ito po ay magiging blessing, hindi lamang po sa inyo, lalong-lalo na po sa streamers sa Life Giver Church. So, purihin ang Panginoon. Kaya kung kayo po'y kasama namin, sabi nga, avid fan ng The Life Giver Church Facebook live streaming, you can send as many stars as you want. Hallelujah. And you will be a blessing and you will be blessed at the same time. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. At sa umaga pong ito, before we proceed to submitting the message which I have prepared for all of us this morning, gusto ko pong batiin ang mga satellites po natin na ngayon po ay nagse-celebrate ng kanila pong anniversary. Una tigit sa lahat, binabati po natin ang ating pong Grace Family, The Life Giver Church Grace Family sa Makati. Yung gawain po natin sa Makati, na pinamumunuan po ni Kuya Pastor Lito Rabino. At sila po'y nagse-celebrate ng 6 na taon na paglilingkod sa ilalim po ng banner ng The Life Giver Church dyan po sa lugar ng Rizal, Makati. So, happy anniversary po sa inyong lahat.
at pagpalain po kayo ng ating Panginoon in Jesus' name. At gayon din naman, binabati po natin ang ating pong The Light Giver Church Grace Family dyan po sa dako ng Victoria Oriental, Mindoro. Sapagkat sa mga oras pong ito, nagse-celebrate po sila ng ikatlong taon na paglilingkod sa ilalim po ng banner ng The Life Giver Church Worldwide sa dako po ng malayong probinsya ng Victoria Oriental, Mindoro sa pamumuno at pamamahala ni Pastor Alex Galsim at ni Ate Lenchay. So tayo pong lahat ay magdiwang at tuloy-tuloy na maglingkod sa Panginoon, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga kabigatang atin pong nararanasan, maniwala po kayong hindi tayo pababayaan ng Panginoon at patuloy po tayong pagpapalain ng ating Panginoon. So magandang umaga po sa inyong lahat at happy, blessed anniversary po sa inyong lahat at mahal na mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. At ang panalangin natin sa mabilis o madaling panahon ay magkita-kita po tayo muli sa dako ng mga gawain sa Mindoro at sa ibang parte ng probinsya ng Pilipinas. So may the Lord continue to bless you. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. At sa lahat po ng mga sumusubaybay, hallelujah, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang mga probinsya, magsama-sama po tayo ngayong umaga to celebrate our Holy Communion. Hallelujah. So i-prepare po ninyo ang inyo pong juice, ang inyo pong, hallelujah, kung meron po kayong tinapay, whatever it is, pwede po natin gamitin as an element of communion as we celebrate and we participate in Jesus' name. Hallelujah. So, isang maikling balita lang po na ang Philippines, kasama po lalong-lalo na pa ang NCR at ang mga karatig na probinsya, mga kapitbahay na probinsya ng NCR, National Capital Region, Metro Manila, ay nasa ilalim po pa rin ng General Community Quarantine at ito po ay mananatili ayon sa IATF. Mananatili ang quarantine status sa GCQ hanggang isang buwan. Then after that, maghihintay na naman po tayo kung anong pong quarantine status na ang ipatutupad, ang paiiralin sa susunod na buwan. Pero ngayong buong buwan ng September, ay under po tayo sa GCQ. Bagamat medyo mahigpit, stricter na GCQ kasi may mga quarantine passes pa rin, may mga checkpoints pa rin sa mga lugar na hindi GCQ. So pagpalain po tayo ng Panginoon at ang panalangin natin completely mawala na at mag-dissipate slowly in Jesus' name. Hallelujah. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So are you ready for our Holy Communion celebration this morning? If you have your Bible with you, hallelujah, buksan po natin ang ating mga Bible. Siguro simulan natin sa Mark chapter 14, verses 22 to 24. Then after that, babasahin po natin sa Luke chapter 22, verse 14 to 20. Alam po ninyo, ang Holy Communion scriptures ay nasa 4 na Gospels. Makababasa ka ng Holy Communion o Passover celebration sa Matthew, sa Mark, sa Luke at sa John. Sa 4 na ebanghelyo ay isinulat po itong napakahalagang pagdiriwang, napakahalagang pangyayari sa banal na kasulatan at ito po yung Holy Communion. So, simulan po natin sa Mark chapter 14. Hallelujah. At basahin po natin mula sa verse 22 hanggang verse 24. And as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it, and gave it to them and said, "Take it, this is my body." Then he took the cup when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank from it, and he said to them, "This is my blood of the new covenant, which is shed for many. Assuredly, I say to you, I will no longer drink of the fruit of the vine until that day when I drink
it new in the kingdom of God. So pagpalain po ang Panginoon sa pagkabasa ng mga talatang ito na hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanatang 14, hallelujah, sa mga talatang 22-24. So maliwanag po dyan na binabanggit yung, "This is my blood of the new covenant." Hallelujah. Now allow me to read sa Luke chapter 22, 14-20. Hallelujah. So basahin po natin. "When the hour had come, he sat down and the 12 apostles with him." So malinaw po nakasama niya ang 12 alagad sa pagdiriwang ng institution ng Holy Communion. Then he said to them, "With fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer." So ang sabi ng Panginoon, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. For I say to you, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. Mamaya papaliwanag po natin, napakahalagang paalala po niyan. Then he took the cup and gave thanks and said, "Take this and divide it among yourselves. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes." And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is given to you." Hallelujah. "Do this in remembrance of me." Likewise, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you." So may the Lord add blessing upon the reading of His word. Can we just pause for a short prayer, please? Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Our loving, heavenly, precious Father, we come before you in the lovely and most powerful name of Jesus Christ our Lord, and by the anointing and by the direction of your Holy Spirit. We just want to honor and thank you so much for giving us another day, another opportunity when we can minister your word to your precious people today. And even as we share together with your word, we fellowship around your word today, I pray for the anointing of the Holy Spirit to continue to lead and to guide us into understanding your truths in Jesus' name. Bless everyone, especially those having sickness, especially those having burdens and having difficulties in life. I pray for the comfort and the power of your Holy Spirit to come and to rest upon all of them this morning. Lord, I pray that you continue to reach out for those brothers and sisters across the globe and even across cities and provinces in the Philippines. I pray that you reach them, you touch them, and you bless them this morning. Lord, we commit and we entrust unto you the remaining time that we have for our celebration this morning as we remember the death of our Lord and Savior Jesus Christ through our Holy Communion. Bless our celebration, bless our study of the Word, and we honor you, we bless you, we give you praise, and we exalt the most powerful and lovely name, the name above all names, the name of Jesus Christ we pray. Everyone said, Amen and amen. Hallelujah. So ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay appropriating covenant through communion. Hallelujah. Ang ibig sabihin, ang konsepto po at ang proposition ng mensaheng ito ay maunawaan po natin kung ano ang ating biyaya at pakinabang na nakapaloob sa covenant, sa kasunduan, sa pamamagitan ng ating celebration ng Holy Communion. So, ibig sabihin, as we celebrate our Holy Communion, we remember the death of our Lord and Savior Jesus Christ. We are appropriating for ourselves, hallelujah, the blessings and the benefits of the covenant. Napakahalaga po nito. Hallelujah. At alam ko ngayong umaga, hindi lang tayo mag-aaral ng salita, kung hindi magiging makatotohanan
at mai-enjoy natin ang biyaya at pakinabang ng covenant sa pamamagitan ng communion. So I pray na, hallelujah, sa tamang panahon ay makapag-celebrate po tayo. Hindi masyadong maiksi, hindi masyadong mahaba, at pagpalain po tayo along the line, hallelujah, sa ating pong pag-aaral. Now, ang sabi po sa ating binasa sa Luke chapter 22, verse 14, hallelujah, when the hour had come, he sat down and the 12 apostles with him. Hallelujah. So, nang dumating ang takdang panahon, bago siya mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ay nag-institute ng Holy Communion. Sa ibang tawag, Last Supper. Ang tawag naman sa iba ay breaking of the bread. At sa iba naman, tinatawag ito na Eucharistia. Hallelujah. But whatever names given to the Holy Communion, it is just one and the same. Hallelujah. So, dito po, bago niya ganapin ang kanyang tungkulin, na siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa kabayaran ng kaparusahan sa ating mga kasalanan, siya po kasama ng 12 alagad ay naghanda ng banal na hapunan, ng banal na komunyon. At dito po ay ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang panukala, ang kanyang layunin, ang kanyang kalooban. So, he personally spoke from his heart. Yung kalooban niya, sinabi niya sa 12 alagad. At ito ang kanyang sinabi, ang sabi niya, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. So yung pong fervent desire ay katumbas ng salitang last. Akala natin yung salitang last, hallelujah, o yung malalim na passion, malalim na paghahangad o pagnanasa, akala natin ito ay laging negatibong salita. Hindi po. Yung last o malalim, marubdob na pagnanasa ay hindi lang negatibo ang kahulugan, kung hindi may positibong kahulugan. At ang ibig sabihin ng Panginoon, napakalalim ng aking pagnanasa na bago ako mamatay sa krus ng Kalbaryo, ay makasalo ko kayo sa banal na hapunan. Yan ang kalooban ng Panginoon. Nais niyang, hallelujah, pagkatapos ng lahat ng kanyang ginampanang tungkulin sa loob ng 3 taon at kalahati, ay maipahayag niya sa kanyang mga alagad na pinili, tinawag, pinagtiwalaan, ang napakahalagang mensahe patungkol sa Holy Communion. Hallelujah. Hindi lang po ito ritual, mga kapatid. Jesus is never interested in rituals. He is never ever interested in rituals or even in religions. This is very realistic. Jesus is making a covenant. And in making a covenant, He is so real in His desire. Hindi lang ito ritual. Hindi ito religious exercise. Hindi lang ito para magampanan ang isang tungkuling pangrelihiyon. No, this is not rituals. Again, Jesus is never interested in religious rituals. This is a real thing. He is making a covenant. He is instituting a Holy Communion which is very significant sa puso ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, with fervent desire, I have desired to eat this Passover with you before I suffer. Hallelujah. Napakahalagang paalala na alam ng Panginoon na kinabukasan, siya ay, sa salita natin, ay bibitayin na. Kumbaga siya po ay nakalinya sa death row. At alam niyang bukas, Friday, Biyernes ng 3:00 ng hapon, ay magaganap ang kanyang kamatayan. Kumbaga sa isang convict na hinatulang mamatay at ang hatol ay electric chair o di kaya ay, hallelujah, ay lethal injection, alam na alam niya kung anong oras siya bibitayin.
At hindi ba sa mga nakalinya sa death row, kapag kinabukasan, bibitayin na. Pwede silang mag-request ng pinakamasarap na pagkain pwede nilang hingin. Kumbaga, last request, yung pinakagusto mong pagkain, ibibigay sa'yo. Yung pinaka-mimithi mong pagkain, ibibigay sa'yo. Ang tanong, makakakain ka pa ba? Kung alam mong kinabukasan ay, hallelujah, bibitayin ka na? Ang Panginoon alam niyang kinabukasan, Friday. Alam niyang siya ay mamamatay na, siya ay bibitayin na. At alam niyang ang hatol sa kanya ay kamatayan. At hindi lang basta kamatayan, kung hindi horrific na kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Isang kamatayang inimbento ng mga Greeks at ng mga Romano. Hiniram ng mga Romano sa ugali ng mga Greeks ang isang nakaririmarim na kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Nakabitin ka na wala kang damit. Hallelujah, na pinako ang iyong kamay at ipinako ang iyong paa. Hatihitayin na ikaw ay maubusan ng hininga at mamatay. Napaka-horrific na kamatayan. At alam ng Panginoon na yan ay dadanasin niya kinabukasan. Kaya bago maganap ang hatol na parusa para sa kanya, ay hinangad niya na sa huling sandali ay makausap niya at makapellowship niya ang kanyang mga piniling alagad. At dito ay ipinahayag niya ang isang napakahalagang gawain na gagampanan hindi lang ng mga mananampalataya sa nakalipas na panahon, kung hindi sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ang sabi nga sa tuwinang kakanin nyo ang tinapay na ito at iinom kayo sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang aking kamatayan hanggang sa muling pagparito ko. At yan ay mababasa natin sa unang Korinto 11:26. Hallelujah. So siya po ay nakisalo kasama ng kanyang mga alagad, at ang sabi niya, I will no longer eat of it until it is fulfilled in the kingdom of God. Kaya hallelujah, ito po yung institution ng Holy Communion. Dito po nagsimula ang Holy Communion celebration. At dito po sa Holy Communion celebration, may dalawang elemento. Two major significant elements. At ito'y walang iba kung hindi yung tinapay at saka po yung saro ng alak. Dalawang pangunahing sangkap sa pagdiriwang ng banal na komunyon. Kaya sabi niya, then he took the cup and gave thanks and said, take this and divide it among yourselves, for I say to you, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Then he took the bread, gave thanks, and broke it. Kaya breaking of the bread, and gave it to them, saying, this is my body, which is given to you. Hallelujah. Do this in remembrance of me. Now, the word remember is a covenant term. Mamaya pag-uusapan po natin. Do this in remembrance of me. Likewise, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood, which is shed for you. So pag-usapan po natin, hallelujah, ang napakahalagang mensahe ng Panginoong Yesus sa pagdiriwang ng Holy Communion. Dito po, ang Panginoong Yesus ay nagtatatag ng isang bagong kasunduan. Sabi niya, this is the new covenant in my blood. So Jesus Christ is not just instituting a Holy Communion, but He is also making a covenant. At yung covenant na kanyang itinatatag ay isang bagong covenant, bagong kasunduan. Sa Bible po, maraming beses binanggit ang salitang covenant. Merong Old Covenant, merong New Covenant. At sa Bible po, merong 9 na pangunahing covenants na mababasa kayo sa kabuuan ng banal na kasulatan. Ito po ay nagsimula sa Adamic, kay Adan bilang Adamic Covenant, Noahic Covenant kay Noah, Abrahamic Covenant kay Abraham,
hallelujah, Davidic covenant kay David, the Palestinian covenant, hallelujah, sa nation of Israel, hallelujah, siyam po yan eh. At ang pinakahuli ay yung pong new covenant which was established by the Lord Jesus Christ. Ang banal na kasulatan, marubdob ang pagpapahalaga sa covenant, sa salitang covenant. Bakit po? Sapagkat ang paraan ng pakikipagrelasyon ng Diyos sa sinuman, hallelujah, mapabansa o mapa-individual na nilalang, ang paraan ng kanyang pakikipagrelasyon ay sa pamamagitan ng covenant. Hallelujah. This is his way of relating to a nation or relating to the people sa pamamagitan ng covenant. Hallelujah. Kaya ang covenant ay napakahalaga. May dalawang salitang ginamit sa covenant. Sa Old Testament, ang covenant ay hinango sa salitang Hebrew, nang ibig sabihin po ay berit o berit. Ang berit from the Hebrew is a compact, a treaty, an agreement, hallelujah, o kasunduan between two or more groups of people. Yan po ay berit, kasunduan. Sa New Testament, ang ginamit po ay diatheke. Ibig sabihin, a compact, a treaty, an agreement, or any disposition of one or two parties para lumikha ng relationship. So yan po ang salitang covenant. Now, may apat na pangunahing layunin kung bakit nagtatatag ng covenant. There are 4 primary reasons why a covenant is being cut. Hallelujah. Actually, ang isa pang term ng covenant ay, hallelujah, to cut until it bleeds. Hiwain hanggang sa ito ay dumugo. Yan po ang covenant. It comes from the word berit. To cut until it bleeds. Hallelujah. Kaya ang mga Hebreo, pangkaraniwan nilang sinasabi, kapag gagawa sila ng covenant, can we cut covenant? Hindi nila sinasabi, can we make covenant? Ang sinasabi nila sa Jewish term ay, can we cut covenant? Because covenant means to cut, hiwain, until it bleeds. Now, there are basically 4 reasons why a covenant is being cut. Number 1, to establish a relationship. Hallelujah. Walang kasunduan o walang relasyong magaganap kung hindi sa pamamagitan ng kasunduan. Ang relasyon ng pag-aasawa ay kilala sa tinatawag na wedding covenant o marriage covenant. Ang mag-asawa, bago sila ganap na kilalanin at bendisyon ng mag-asawa, sila po ay pumapasok sa kasunduan. At ang kasunduan ng pag-aasawa ay tinatawag po na wedding o marriage covenant. At ang mag-asawa may mga pangakong ipinapahayag sa isa't isa tulad ng wedding vows. Hallelujah, yung pagpapahayag ng kanilang panunumpa at pangako sa isa't isa na sila'y magsasama bilang mag-asawa sa hirap, sa ginhawa, sa karamdaman, sa kalusugan, sa kagalakan, sa kalungkutan, tanging kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa kanilang dalawa. At magsasama sila bilang mag-asawa habang nabubuhay. At yan ang kanilang pangako at panunumpa bilang mag-asawa sa isa't isa. So, bakit po may covenant? To establish a relationship. So, they want to establish a relationship. So, God cuts a covenant with the nation of Israel to establish a relationship with the nation of Israel in the Old Testament. Tapos, ang Panginoong Yesus, bago siya mamatay at ilibing, mabuhay na umakyat sa langit, siya ay nagtatag ng isang bagong kasunduan. Ang tawag ay New Covenant. Now, to establish a relationship. So, there is no relationship apart from the covenant. At walang matibay na relasyon kung hindi may dumadanak na dugo. Hallelujah. Kung ipapaliwanag natin sa mag-asawa, lalo na kapag, hallelujah, bagong yung talagang sila'y mag-asawa, they cut covenant.
At alam natin na may dugo na naka-involve sa pag-aasawa. May dugong involved dyan. Because a covenant can only be strong, can only be established, can only be ratified, mapagtitibay, by the blood. Kaya may dugong dumadanak. Hallelujah. So pinapaliwanag po natin. Kaya may apat na basic reasons why a covenant is established. Number one, hallelujah, they wanted to establish a relationship. Meron tayo niya, Kuya Noel, sa outline natin. Hallelujah. Punta na tayo doon sa outline natin. Amen. So ito po. All blood covenants have primarily four basic reasons for being cut. Number one, they wanted to establish a relationship. The Lord wants to establish a relationship, and it is done through a covenant. Hindi makikipagrelasyon ng Diyos sa sangkatauhan kung hindi sa pamamagitan ng isang kasunduan. Kung walang kasunduan, walang relationship. Pero kung merong relationship, merong kasunduan. Kaya wag niyong mamaliitin at tahamakin ang kasunduan, ang covenant. Because that is the only way in which God relates to humanity. Number two, a covenant is being cut for protection. The strong become available to the weak. So merong dalawang nilalang na nagkakasundo for protection, for safety and protection. At malimit, hallelujah, may mas malakas at makapangyarihan dun sa contracting party, dun sa covenantal party. At dito, hallelujah, alam natin na makapangyarihan ng Diyos. At tayo yung weaker vessel, hallelujah, na nangangailangan ng proteksyon. Kaya may covenant. Na, hallelujah, hindi po ito part ng message, but I want just segue of an illustration in the early days na nangyari, hallelujah, sa isang missionary na ang pangalan po ay si Dr. David Livingstone. Pamilya na illustration po yan na ginagamit sa subject ng covenant. Si Dr. David Livingstone. Si Dr. David Livingstone ay nagpunta po sa masukal na tribo ng Afrika para ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Hindi siya natakot na harapin ang mga cannibals, ang iba't ibang tribo at grupo ng mga Aprikano sa masukal na mga kagubatan ng Africa during that time. Paglipas ng mga panahon, si Dr. David Livingstone ay hindi na nakabalik sa England, hindi na nakabalik sa kanyang pinanggalingang bayan. Kaya sa paglipas ng panahon, ang iglesia ay nagkasundo kasama ng pamahalaan na si Dr. David Livingstone ay ipahanap. Hallelujah, sa masukal na kagubatan ng Afrika. Natunto naman nila kung saan parte ng masukal na nagubat, nandoon nagmisyon si Dr. David Livingstone. Merong inutusan, at ang inutusan po ay si Sir Stanley. Stanley ang pangalan. At nang si Stanley po ang utusan para hanapin at mapauwi si Dr. David Livingstone, binabalaan siya ng mga tao doon sa gubat sa Africa na kung hindi ka gagawa ng covenant, hindi ka magtatagal. Mamamatay ka sa kagubatan. So humanap ka ng pinakamakapangyarihang tribo sa lugar na ito at ikaw ay mag-cut ng covenant. Mag-cut ka ng covenant. So ginawa ni Stanley, humanap siya ng representative na kakatawan sa kanya at nakatagpo sila ng isang makapangyarihang tribo na meron ding representative yung chieftain, yung pinuno, para mag-cut ng covenant. So ginawa nila, in the cutting of covenant, hiniwa yung kanilang palad, yung representative ng chieftain at saka representative ni Stanley, hiniwa yung palad nilang dalawa. Pagkatapos ay nagkamayan sila sa isa't isa bilang tanda ng kanilang kasunduan.
Pagkatapos ay binuhusan ng gunpowder yung kanilang sugat. At ang layunin ng gunpowder ay kapag ang sugat ay natuyo, merong magiging maitim na marka sa kanilang palad. At ang maitim na marka ng kanilang palad ay katumbas ng katibayan ng kanilang kasunduan. So may isang panahon habang umiiral ang covenant, nagustuhan ng chieftain ang alagang kambing ni Stanley. Si Stanley nag-aalaga ng kambing kung bakit ay sapagkat samantalang siya'y nasa kagubatan ay dumapo ang sakit na ulcer. So nagkaroon siya ng sakit na ulcer at ang kanyang ginagamit na gamot ay gatas ng kambing. Kaya nagustuhan ng pinuno ng tribo yung kanyang kambing. Siguro maraming ibinibigay na gatas, kaya nagustuhan ng pinuno. Sabi ni Stanley, yan na lang ang inaasahan kong gamot, yung gatas ng kambing, hihingin pa ni chieftain. Sabi ng chieftain, alalahanin mo sana na meron tayong kasunduan. At sa ilalim ng kasunduan, kung ano man yung meron ka, ay pag-aari ko. At kung ano man yung pag-aari ko, ay magiging pag-aari mo na. Kaya kung hinahangad ko ang kambing mo, sa tutuusin yan ay aking pag-aari. Kaya ibinigay ni Stanley yung kanyang kambing, kapalit ng isang tungkod na mayroong tanso sa ibabaw ng tungkod na ito. Sabi naman ni Stanley, ano ba naman itong kapalit ng gatas ng kambing ko? Ano mahihita ko sa isang tungkod? Samantalang hindi niya alam, ang tungkod na yun ay katumbas ng proteksyon. Na kapag ito ay itinataas niya, lahat ng mga tribo, gaano man kasama, ay luluhod kapag itinaas yung kanyang tungkod sapagkat ang kanyang tungkod ay katumbas ng kanyang kaligtasan at pag-iingat sa ilalim ng lahat ng kapahamakan. And that is because of the covenant. Kaya itong kasaysayang ito ay napakahalaga na nagpapaalala na kapag ikaw ay nasa ilalim ng covenant, you are the umbrella of God's protection. Kaya sa maniwala ka't hindi, tayong lahat na nakipag-covenant kay Hesus Kristo sa Panginoong Diyos ay nasa ilalim ng kanyang pag-iingat at maniwala kayo ang proteksyong ito ay umiiral, buhay na buhay at mabisa hanggang sa kasalukuyan. Sabihin mo nga, being under a new covenant, I am under the umbrella of God's protection. Hallelujah. Kaya pinag-iingatan tayo ng Panginoon. Alam po ninyo, maitataya ko ang aking buhay sa paninindigan. Maraming beses ko nang naranasan ang proteksyon ng Panginoon. Hallelujah. Mga pag-iingat na sa Diyos mo lamang mararanasan. Makikita mo yung ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, nasa bingit ng kapahamakan. Subalit palibhasa, ikaw ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Ang pag-iingat ng Panginoon ay kanyang ipiraranas at ipinakikita sa iyong buhay. Hallelujah. Number 3, trust and equality. One will not take advantage of another. Kapag tayo gumawa ng kasunduan, ang Diyos ay nakipagkasundo sa atin at tayo ay nakipagkasundo sa Diyos under a covenant, hindi ka iisahan ng Panginoon at hindi kanya lalamangan sa inyong kasunduan. Ang katotohanan, ikaw pa nga ang lumalamang eh. Hallelujah. Pero God will never take advantage of all of us. That is the reason, one of the many reasons of the covenant. And number 4, love and devotion. It is an expression of dedication forever. Kung tutuusin mga kapatid, hindi naman kailangan ng Panginoon gumawa ng covenant eh. Hindi niya kailangan gumawa ng covenant para lamang patunayan ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa atin. Maniwala kayo, ang Diyos natin ay covenant-keeping God. Hallelujah. Siya'y hindi tulad ng tao na marunong magsinungaling. Ang Diyos ay hindi tulad ng tao na lumalabag sa kasunduan.
Kung ano ang kanyang ipinangako, kanyang tutuparin. Kung ano ang kanyang sinabi, kanyang gagawin. Yan ang ating Panginoon sa Numbers 23 verse 19. God is not a man that He should lie. Whatever He says, He will do. He will do it. Yan ang Diyos. Hallelujah. Kaya madadama mo sa Diyos ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan at walang, hallelujah, hinihintay na kapalit. The love of God, hallelujah, is forever and it is so unconditional. Hallelujah. So yan po ang covenant. Now, mula sa lumang panahon hanggang sa panahong ito, meron pong 9 na components ang covenant. Ibig sabihin, hallelujah, meron pong 9 na sangkap, 9 na procedures o 9 na sangkap, elemento o components ang isang kasunduan. Hallelujah. So, tignan po natin yung 9 na components ng covenant. Number 1, covenant promises. Number 2, blood sacrifice. Number 3, a bloody pot. Number 4, blessings and curses. Number 5, a mingling of blood, pagbuhos ng dugo. A change of names, exchange of gifts, a covenantal meal or Holy Communion, and finally, a memorial witness or a memorial event. 9 na sangkap na bumubuo sa isang kasunduan. At sa panahong, hallelujah, hindi ko alam kung paano ko may isa-isa ito at matatapos. Pero kung hindi man natin matapos, hallelujah, ay tatapusin natin. Amen. Kailangan tapusin. Hallelujah. So, unahin po natin yung mga sangkap. Unang sangkap, covenant promises. Hindi mawawala ang pangako at panunumpa sa dalawang grupo na nagkakasundo. Hindi maaaring walang nakapaloob na pangako at panunumpa. Hallelujah. At maniwala kayo, I am getting ahead of my outline. Ang Panginoon, palibasa wala nang makapangyarihan pang siya makapanunumpa. Hindi naman siya pwedeng manumpa sa higit na mas makapangyarihan pa sa Kanya sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya siya ay nanumpa sa Kanyang sarili. At ang Kanyang ginamit na mahalagang bagay sa Kanyang pangako at panunumpa ay ang Kanyang salita. Hallelujah. At ang Kanyang pangalan. He swore in His own name and He swore in His word. Kaya yung salita niya, mapanghahawakan mo. Salita lang, pwede mo nang itaya ang buhay ng kapitbahay mo. Amen, hallelujah. Salita lang, kasi yan ang Panginoon. So pag-usapan po natin yung mga pangako sa kasunduan. Under the Old Testament, maraming pangako. Ang kabuuan ng Biblia ay naglalaman ng 33,000 pangako. 33,000 promises. More than 33,000 promises. And all those promises are in the confines of a covenant. Nasa loob ng covenant. Now, merong mga pangako in the Old Testament at merong mga pangako in the New Covenant. Na isa sa mahalagang pangako ng New Covenant in which we belong to, hallelujah, ay yung 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4. So ito ang pangako sa bagong kasunduan. Hallelujah. 2 Peter chapter 1 verses 2, 3, and 4. Grace and peace be multiplied unto you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power has given unto us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which we have been given unto us exceedingly great precious promises, that through these promises you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust.
So ang sabi po, under the new covenant, ang covenant of promise sa atin ay, hallelujah, sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Yesus ang lahat ng mga bagay pagpapala na may kaugnayan sa buhay na ito at sa buhay na darating. According as His divine power has given unto us all things that pertain to life, natural life, physical life, and godliness, spiritual, eternal life. Hallelujah. So pinangakuan tayo na sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa, sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pakikipagkasundo ng Diyos sa atin, tayo po ay pinangakuan na ibinigay, actually hindi lang ibibigay, kung hindi ibinigay na ang lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay na ito at sa buhay na hinihintay na darating. So everything, all things that pertain to our natural life has already been given. All things that pertain, hallelujah, to your spiritual, godly life has already been given. Ang salitang has been given, hallelujah, isa-isahin po natin. Jesus made a covenant promise with all of us that He would provide everything we need for life and for godliness. That's very powerful. Hallelujah. And when the Bible says He has given, the Greek really means to bequeath, to amply give, to generously donate, or to fully supply. Yan ang ibig sabihin, has been given. Has given unto us all things. Ang ibig sabihin ng has given, from the Greek word doriomai, hallelujah, doriomai, ito po ay to bequeath, ibigay. To bequeath is to give. To amply give, ibig sabihin abundantly supply. To generously, hallelujah, masaganang magkaloob. At higit sa lahat, to fully supply. So hindi niya wini-withhold ang mga pagpapala na ipinangako niyang tatanggapin ng bawat isa sa atin. Wala siyang bagay na ipinagkait sa iyo at sa akin. Lahat ng bagay na kailangan mo sa buhay na ito at sa buhay na eternal ay naipagkaloob na, hallelujah, sa pamamagitan ng pakikipagkasundo ng Diyos sa isang bagong kasunduan. So kung paniniwalaan mo yan, hallelujah, in your spirit, in your spiritual life, and in your physical life, hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Sabihin mo nga, hindi ako pinababayaan ng Panginoon. At the end of the day, makikita mo kung paano niya isupply ang lahat ng iyong pangangailangan. Hindi lang yung mga luho, kung hindi yung iyong mga pangangailangan, ay hindi niya ipinagkakait na ipagkaloob sa ating lahat. Bakit po? Sapagkat yan ay nasa loob ng kasunduan. It is one of the many benefits of the covenant, of the new covenant. According as His divine power, He has given, amply supply, amply given, fully supplied, generously donate all things that we need. Hallelujah, in this life. Yung life is Zoe. And Zoe is not just a spiritual life. Zoe, the Zoe kind of life is our natural life, hallelujah, under the provisions of God. Zoe life is our natural life on earth now, hallelujah, na tayo po'y pinapatnubayan ng Panginoon. And godliness is our eternal life. Hallelujah. Kaya, yung salvation natin, provided na. Yung ating protection, provided na. Yung ating eternal life, provided na. Forgiveness has already been provided. Hallelujah. Peace of mind has already been given. Everything that you need in this natural life and in the life eternal has already been given. Sabi mo nga, naibigay na. Hallelujah. Kung paniniwalaan mo, magkatotoo at mangyayari sa buhay mo. Pero naibigay na. Available ng lahat. Hallelujah. Pagpatuloy natin sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, actually yung life is Zoe.
That is our present life, our especially natural life. Hallelujah. Then yung godliness is Eusebia. Hallelujah, hindi Eusebio. Eusebia. At ang ibig sabihin ng Eusebia ay your spiritual life relating to godliness, to godlikeness. Eusebia. Hallelujah. It pertains to your spiritual life and what is related to godlikeness. Hallelujah. Yung pala ibig sabihin ng Eusebio. Godlikeness. Amen. Hallelujah. So sabi po sa 2 Peter 1:4, by which have been given to us exceedingly great precious promises. Na yung mga pangako sa atin, hindi pipitsuging pangako. Yung mga pangakong iginawad sa atin ng Panginoon ay mga precious promises. At pag sinabing precious, hallelujah, ito po ay of great value and of great worth. Yan yung precious. Kaya yung mga pangako sa iyo at sa akin na nakapaloob sa covenant ay hindi pangkaraniwang pangako, kung hindi yan ay napakahalagang pangako na kung yung lamang paniniwalaan ay magkakatotoo sa iyong buhay. Great and precious promises. The word great, hallelujah, actually exceedingly great is impressive, majestic, stunning, precious promises. Kaya wag mong hamakin ang mga pangako at ang mga probisyon ng Panginoon na ipinagkaloob sa iyo. Yamang ikaw ay nakapaloob sa New Covenant. You are under a New Covenant. And under a New Covenant, you can receive the exceedingly majestic, stunning, impressive, great worth and great value promises. Hallelujah! Kaya hindi pinaglalaruan yung mga salita eh. Yan po ay mga biyayang ipinangako sa atin. Now what is promises? It comes from the word epagelma, at ang ibig sabihin, a self-committal, hallelujah, by assurance of comparing some good or a pronouncement of vow. Hallelujah. A self-committal, assurance of comparing something good. Yan po yung pangako. Kumbaga panunumpa. Yan ay pagtatalaga ng kanyang sarili sa iyo at sa akin na ang kanyang mga sinabi ay gaganapin niya sa iyong buhay. Hallelujah. He is committed. Believe me, your Father is committed and assuring you to receive all His promises na ipinangako niyang magaganap sa buhay mo. Kaya pwede mong itaya ang kahit ano para tayuan, tindigan at paniwalaan ang mga ipinangako ng Panginoon sapagkat siya'y committed at may assurance lahat ng kanyang sinabi, gaganapin niya at tutuparin niya sa iyong buhay. That is the word promise. Exceedingly great, precious promises. Thereby, ang sabi po, ano po ang biyaya? Ano po ang benepisyo? Thereby, we have been made partakers of the divine nature. Isa sa biyaya ng bagong kasunduan ay ikaw ay pinapapaging kalarawan ng Diyos. Ipinagkakatiwala sa iyo ang kalikasan ng Panginoon. Sabi po, hallelujah, pagbabasahin natin uli yung 2 Peter chapter 1 verse 4, that through this you may be partakers of the divine nature. Now let us look at the word partakers. The word partakers comes from the Greek word koinonia. Koinonia. Very familiar sa atin yung salitang partakers. You are partakers. I am a partaker of the nature of God. The day we got born again, the day you accept Jesus Christ as Lord, and you are in union with Him, you have been made partakers of His divine nature. Kaya sa spirito mo, yung spirito mong na born again, kamukhang-kamukha yan ng Panginoong Yesus. Ang kalikasan ng iyong espiritong na born again ay kalarawan ng Panginoong Yesus. The very nature of Jesus Christ is living inside your spirit. The very nature of Jesus Christ, hallelujah, is in your nature.
Kaya ang tawag sa iyo, new creation. If any man is in Christ, he is a new creation. Meron kang new nature. At yung new nature na meron ka the day you accept Jesus is new creation nature. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new nature. He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So you are partakers of the divine nature. Can you say it? Can you believe it? I am a partaker of the nature of Jesus. Hallelujah. Kamukha mo ang Panginoong Jesus. Mayroon kang kalikasan sa iyong espiritong na born again. Nakalarawan ng Panginoong Jesus. You are partakers. So tignan po natin yung partakers. The word partakers, hallelujah, is koinonia. From the word koinos. Koinonia, ang root word ng koinonia ay koinos, which refers to things that are common, mutually shared, such as property that jointly belongs to two or more people. So pag ikaw ay sinabing partaker, hallelujah, nagiging mutually and common na ikaw ay nakikihati sa kalikasan niya. You are mutually sharing the nature of God together. Ikaw at siya, pinagsasaluhan nyo yung iisang kalikasan. Meron kayong common mutual sharing. Yan po yung koinos. Such as property that jointly belongs to two or more people. This is the idea of commonality or connectedness. When koinos develops into the word koinonos, it conveys the idea of engagement, involvement, fellowship, and participation. Kaya nung sabihin ng Panginoon, hallelujah, under the new covenant, you have been made partakers of the nature of God, sa maniwala ka't hindi. Hallelujah, ikaw ay nag-i-engage, ikaw ay involved, ikaw ay nakikihati, nakikibahagi sa kalikasan ng ating Panginoon. Hallelujah, in your born again spirit. Kaya merong bahagi ng pagkatao mo na kalarawan ng Panginoong Hesus. Merong bahagi ng pagkatao mo na kamukha ng Panginoon. Because you share common, mutual, hallelujah, you engage, you involve, and you participate in the very nature of the Lord your Jesus. The Lord Jesus Christ, your Lord. Hallelujah. Kaya we are divine partakers of the divine nature. Kaya mapapansin mo, merong bahagi ng pagkatao mo na banal. Merong bahagi ng pagkatao mo na mabuti. Merong bahagi ng pagkatao mo na matuwid at malinis. At yan ay nananahan sa puso, sa kaibuturan ng iyong puso. It is in the heart of your hearts. It is the very core of your being. The nature of Jesus Christ is living inside of you. Hallelujah. Kung paniniwalaan mo lang yan. Kaya nga ito, hindi kasama sa mensahe. Maraming beses tayo tinuruan under religion na tayo ay maghangad pagsumikapan natin na maging kamukha ng Panginoong Hesus. Pagsumikapan natin na maging Christ-like. Hallelujah, di ba? Yan ang tinuturo sa atin sa matandang katuruan. So parang ang mensaheng yan, nasa harap mo si Jesus, gagayahin mo siya. Nasa harap mo siya, magiging ehemplo o modelo mo. Hallelujah. So nandyan siya sa harap mo, tapos magiging modelo mo. Magiging kamukha mo siya. Alam nyo, napaka-imposibleng maganap niyan. Kaya nga Christianity is not, hallelujah, Christianity is not just a difficult life. Christianity is an impossible life. Kung ang paniniwala mo si Jesus ay gagayahin mo lamang, magiging huwaran mo lamang, mahihirapan ka. Sa ilalim ng grasya,
Hindi mo siya nasa harap tapos gagayahin mo. Sa ilalim ng grasya, siya ay nananahan sa buhay mo, sa puso mo. At kung siya'y papayagan mo, kusang lalabas at dadaloy ang larawan ni Kristo sa pagkatao mo. Kasi, hallelujah, si Kristo hindi nasa harap mo, si Kristo ay nananahan sa espiritu mo. At kung siya'y papayagan mong pumapnubay sa iyo, lalabas, hallelujah, may isang panahon, lalabas sa iyo ang itsura at larawan ni Kristong nananahan sa puso mo. Matagal tayong tinuruan na maging kamukha ni Jesus. Pero hindi tayo tinuruan na si Jesus ay nananahan, ang kanyang nature ay nananahan sa iyo, at kung siya'y papayagan at pahihintulutan mo sa pagpapasakop at pag-submit dito, lalabas ang anyo at larawan ni Kristo effortlessly sa iyong pagkatao. Because, hallelujah, He is living inside of you. You have the very nature of Jesus. Amen? So, sabi nga, you have the mind of Christ. You have the faith, precious faith of Jesus Christ living inside of you. The love of Jesus shall be shed abroad into your hearts by the Spirit of God that was given unto you. So every nature, hallelujah, is already indwelling inside of you. So you are partakers. Sabihin mo nga, ako ay kahati sa katangian at kalikasan ng Panginoon. Hallelujah. Amen. At dahil dyan, ang sabi po, you have escaped the corruption. Escape is, you have separated from the corruption that is in the world through lust. Ano ba yung corruption? Corruption means decay, decomposition, perishableness, rottenness. So palibasa, ikaw ay kahati na sa kalikasan at katangian ni Jesus, ang espiritu mo ay pinalaya na sa kabulukan. Ang espiritu mo ay pinalaya na sa, hallelujah, sa pagkabulok, sa pagkapahamak. Ang espiritu mo, palibasa, kahati na ni Kristo, ay nakalaya na. You have escaped from the corruption that is in the world. And you have escaped because you have been given the very nature of Jesus Christ. Amen! Hallelujah! I am excited, hallelujah, to realize na nasa atin na ang pangako ng Panginoon. Number 2 components, hallelujah, blood sacrifice. Walang covenant kung wala pong blood sacrifices. Ang Panginoong Yesus ay nag-alay ng kanyang dugo. Sabi po sa Hebrews 9:12, bibilisan ko na po, hallelujah, nasa number 2 pa lang, 10 ito. Blood sacrifice. Not with the blood of goats and calves, but with His own blood, He entered the most holy place once and for all, having obtained eternal redemption. So blood sacrifice, sariling dugo ni Jesus ang kanyang inialay para magtatag ng new covenant. It is not the blood of animals. It is the blood, His own blood, hallelujah, was shed to establish and to cut a covenant with all of us. Amen. Hallelujah. Hebrews 13:12. Therefore Jesus also, hallelujah, with His own blood sanctified His people. So sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, pinapaging malinis, pinapaging banal ang bawat isa sa atin. So may dugo. Kung walang dugo, walang covenant. Hallelujah. So merong blood sacrifice. Number 3, the blood pot. Sino po nakakaalala ng Via Dolorosa? Via Dolorosa. Di ba kanta po yan ni Don Moen? Sandy Pati, yung Via Dolorosa. Tinignan ko yung ibig sabihin ng Via Dolorosa. Kabahagi kasi sa sangkap ng pakikipagkasundo ay yung pong merong bloody pot. Paliwanag ko muna bago ko ipaliwanag yung Via Dolorosa. Sa Old Testament, ang procedure ng paggawa ng covenant ay may isang hayop na hahatiin sa dalawa. Halimbawa, ang hayop na gagamitin ay baka, toro, o di kaya ay tupa. So hahatiin yung hayop sa dalawa. Tapos yung paghinati,
ilalagay yung isang hati sa kanan, ilalagay yung isang hati sa kaliwa. Pagkatapos po yung dalawang gagawa ng kasunduan ay iikot sa kanilang hinating alay. So iikot sila sa figure number 8. So halimbawa, ito yung toro, kanan kaliwa, ako ay nakikipagkasundo, iikot ako doon sa dalawang hinating hayop ng numero 8. Hallelujah. At habang umiikot yung dalawang nagkasundo, may dugong dumadanak sa kanilang dinadaanan. Yung tinatawag, yung kanilang dugo na dumadanak sa kanilang pag-ikot sa kasunduan, ang tawag po doon ay bloody path. At ang Panginoong Yesus nang mag-alay siya ng kanyang dugo, hallelujah, bilang handog sa kasunduan ng bagong covenant, merong tinatawag na Via Dolorosa na magmula sa Jerusalem hanggang sa Kalbaryo, ang kanyang dugo ay nasaksihan ng maraming tao. Habang pasan-pasan niya ang krus ng Kalbaryo, ang krus, hallelujah, at siya'y nagmula sa Jerusalem, sa Gethsemane, hallelujah, dala niya yung dugo, dumutulo ang dugo, habang siya'y naglalakad, pasan-pasan yung krus, tumutulo ang kanyang dugo hanggang sa Kalbaryo. At yung dugo na nagmula sa Gethsemane, sa kanyang paglalakbay hanggang sa krus ng Kalbaryo, ay tinatawag po na bloody path. Ito po ay nasaksihan ng marami, hallelujah, para patunayan may dugong dumanak sa kanilang kasunduan. Ang Via Dolorosa, ito po ang ibig sabihin. Via Dolorosa means, hallelujah, praise God, nasaan ba yan? The route believed to have been taken by Jesus, through Jerusalem to Calvary. So, na kung saan ang kanyang dugo ay dumadanak habang pasan-pasan niya ang krus ng Kalbaryo. Ang tawag po dito sa covenant procedure ay bloody path. Sa Genesis chapter 15, yan po'y ginampanan ng Diyos kay Abraham. Pinatulog ng Diyos si Abraham, hallelujah, habang gumagawa ng covenant, ang Diyos ay gumawa ng covenant kay Abraham, at habang natutulog si Abraham, ang Diyos ay umiikot ng figure number 8 sa dalawang hinating kambing. Umiikot ang Panginoon, at ang sabi niya sa Genesis 15, sa huling talata, and God made a covenant with Abraham. So bahagi ng pakikipag-covenant. Praise God. Pangatlo po o pang-apat ay blessings and curses. Sa ilalim ng procedure ng covenant, merong pangako ng pagpapala, merong pangako ng sumpa. Sa lumang kasunduan, pag ginawa mong lahat, pagpapalain ka. Pag hindi mo ginawang lahat, parurusahan ka. Yan ang blessings and curses under the Old Covenant. Sa Deuteronomy chapter 28 verses 1 to 14, hallelujah, in-stipulate po, inilista yung mga pagpapala kapag ikaw ay sumunod sa kasunduan. Pero kapag ikaw ay lumabag sa kasunduan, from verse 15 hanggang verse 65, hallelujah, something, ito naman yung mga parusa at sumpa sa hindi mo pagtupad sa ating kasunduan. So sa lumang kasunduan, ang pagtupad ay katumbas ng pagpapala, ang pagsuway ay katumbas ng sumpa at parusa. Hallelujah. At walang sino mang nakatupad sa kasunduan ng lumang kasunduan maliban sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya pagsapit ng bagong kasunduan, New Covenant, by the way, ang New Covenant ay ikinat o in-establish between God the Father and God the Son. Listen to me closely. Sa Old Testament, ang covenant is between God and man. Sa New Testament, ang New Covenant ay God the Father and God the Son. For the benefits of humanity. Ang makikinabang ay ang mga, hallelujah, tayo, lalo na yung sumasampalataya. Tayo ang inalayan at hinandugan ng New Covenant between God the Father and God the Son.
It was cut between two gods, God the Father and God the Son, for the benefits of the people, for the benefits of every one of us. Alang-alang sa atin. At kung ang kasunduan, ang New Covenant ay sa pagitan ng Diyos Ama at Diyos Anak, palagay nyo malalabag yung kasunduan? Hindi malalabag ng kahit sa kanilang dalawa ang kasunduan. Kaya sa ilalim ng bagong kasunduan, wala nang sumpa. Sa ilalim ng bagong kasunduan, lahat ay pagpapala. Sapagkat tayo po ay tinubos na sa sumpa ng kautusan. Galatians chapter 3 verse 13 and 14, hallelujah, we have been redeemed from the curse of the law, hallelujah, because curses is the one who hangs on a tree, that we might receive the blessings of Abraham. So yan ang pangako. Under the new covenant, wala nang sumpa. Under the new covenant, pawang pagpapala. Bakit wala nang sumpa? Sapagkat hindi pwedeng labagin ng dalawang partidong nagkasundo. Diyos Ama at Diyos Anak ang kasunduan. At palibhasa walang lalabagin sa kanilang kasunduan, pawang biyaya lamang ang tatamasahin ng sino man, hallelujah, nagpapasakop at nagpapailalim sa kanyang kasunduan. Kaya malinaw sa Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, because curse is everyone who hangs on a tree, so that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through what? Through faith. Kasama ba kami dyan? Galatians 3:29. Kasama ka dyan. Kuya Boy, kasama tayo dyan. Ate Menchi, kasama tayo dyan. At tayong lahat, Ate Mercy, Ate Helen, kasama tayo dito. Bakit po? Ang sabi kasi sa Genesis, Galatians 3:26 to 29, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Basta't ikaw ay sumampalataya kay Kristo Jesus, ikaw ay ibinibilang na anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos, hallelujah, wala nang Hudyo, wala nang Hentil, wala nang Malaya, wala nang bilanggo, walang babae, walang lalaki, sapagkat tayong lahat na sumampalataya at nakipag-isa kay Kristo ay isa na lang sa Panginoong Hesus. At ang sabi, kung ikaw ay kay Kristo, ikaw ay kabilang sa binhi ni Abraham at kasamang tagapagmana ng lahat ng mga pangako ng ating Panginoon. Can you say a good amen? Hallelujah. Praise God. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Kaya sa ilalim ng New Covenant, we have been redeemed from the curse. Wala nang sumpa. Tignan mo. Pag lumabag ka sa lumang tipan, parurusahan ka. Pero ngayon, nakakalabag ka, pinarurusahan ka ba? Pinagpapala ka pa nga eh. Sa lumang tipan, kailangan mo maging perfect na masunurin. Pero sa bagong kasunduan, hindi ka man perfect na nakasusunod. Hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Because you belong under the new covenant. Biro mo kung parusa sa bawat pagkakasala, parusa at sumpa sa bawat paglabag, pagsuway, walang matitira sa atin. Maniwala kayo, walang matitira sa atin. Kung tayo ay nakapaloob pa rin sa lumang kasunduan, na bawat pagkakasala ay kaparusahan. Bawat paglabag ay sumpa. Walang matitira sa atin. Pero palibhasa, tayo po, hallelujah, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay gumawa ng New Covenant, alang-alang sa atin, walang malalabag. Minsan nagkukulang tayo, hindi siya nagkukulang. Minsan hindi ka tapat, pero nananatiling tapat ang Panginoon sa iyo. Minsan hindi mo siya iniibig, pero ang pag-ibig niya hindi mag-iiba at hindi magbabago. Sapagkat ikaw ay hindi na nakapaloob sa lumang kasunduan, ikaw ay nasa ilalim na ng bagong kasunduan. So number 4, blessings and curses. Number 5, mingling of blood. Hallelujah. Dalawang dugo na pinagsasama. Maniwala kayo sa Leviticus 17:11, ang buhay ay nasa dugo.
Life is in the blood. So blood is equivalent to life. Life is equivalent to blood. Kaya pag ikaw ay nagbibigay ng dugo, nagdo-donate ng dugo, you are extending life. You are giving life. Sapagkat ang dugo ay buhay. At ang buhay ay nasa dugo. Hallelujah. Kaya walang kasunduan. Hindi buhay ang kasunduan kung walang dugo. Hallelujah. Sa lumang tipan, dugo ng hayop. Sa bagong kasunduan, dugo ng ating Panginoong Jesus mismo. His own blood. Number 6, exchange of names. Maalala nyo sa lumang tipan, nang makipagkasundo ang Diyos kay Abraham, ang pangalan niyang dati, Abram, ay naging Abraham. Nadagdagan ng letter H. Sapagkat yung kanyang pangalan, hallelujah, na dating Abram, pagkatapos niyang makipag-covenant, pinalitan ng Abraham. Si Sarai, hallelujah, pinalitan ng Sarah. Si Jacob, pinalitan ng Israel. Hallelujah. Si Benjamin, dating pangalan ay Ben-Oni, pinalitan ng Benjamin. Hallelujah. Tayong lahat, nang makipagkasundo, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak, alang-alang sa atin, pinagkatiwala sa iyo at sa akin ang kanyang dakilang pangalan. Kaya dala-dala mo ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ano man ang hilingin mo sa Ama, sa kanyang pangalan, ipagkakaloob ng Ama ang lahat ng iyong kahilingan upang malubos ang iyong kagalakan. Sa aking pangalan, magpapalayas kayo ng masamang espiritu, magpapatong ng iyong kamay sa mga may sakit ay gagaling. Sa aking pangalan, tataglayin nyo ang katiyakan ng aking kapangyarihan sapagkat ang pangalan niya ay itinatagubilin at ipinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. So you have the name of Jesus Christ. Whatsoever you ask in prayer in His name, it shall be given so that your joy may be full. You have the name. You have the authority of the name of Jesus. And you can use that name, hallelujah, to receive results of everything you ask for from God. So bago ng pangalan mo, ang pangalan mo ay hindi na lang pangkaraniwang Boy o Willie, mayroon ng pangalang Jesus sa iyong pangalan. Jesus' name has been entrusted unto you. You can use the power of that name because you are under the new covenant. Number 7, hallelujah, exchange of gifts. Kala natin exchange gift pag Pasko lang. Under the new covenant, merong exchange gifts. Saan ang galing ito? Mga halimbawa, maalala nyo sa unang Samuel, Kabanata 18. Noong isang panahon na nagkatagpo si Jonathan at si David. Naging matalik silang magkaibigan. At nang sila'y naging matalik na magkaibigan, gumawa sila ng covenant. Nakipagkasundo si Jonathan kay David, si David kay Jonathan. At ang kasunduan ay magiging magkaibigan sila sa habang panahon, sa habang buhay. At nang sila ay magtatag ng kasunduan ng covenant, ibinigay ni Jonathan ang kanyang balabal. Ibinigay ni Jonathan ang kanyang sinturon, ibinigay ni Jonathan ang kanyang sibat at tabak at ang kanyang sandata. Anong kahulugan ng pagkakaloob ni Jonathan ng kanyang balabal? Ang balabal sa Bible ay katumbas ng ating identity. Ang ating identity. Magkakaroon ka ng bagong kalikasan. Magkakaroon ka ng bagong larawan. Ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay may bago ng identity. Bakit bago ang identity? Sapagkat pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ang kanyang balabal ng katuwiran. Binigay niya sa atin ang balabal ng kanyang katuwiran at kabanalan. Ang balabal ay simbolo ng identity. So you have the robe of righteousness. It was given to you as a gift. Binigay yung belt. Yung belt ay katumbas ng lahat ng possession ni Jonathan. Nakasalalay sa kanyang sinturon ang lahat ng kanyang ari-arian. Hallelujah. Kaya nang ibigay ni Jonathan ang kanyang sinturon kay David, katumbas ito na sinasabi ni Jonathan, lahat ng meron ako ay iyo na. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking possessions.
Hallelujah. And I am giving it unto you because of the covenant. Tapos ang huli, ibinigay niya ang lahat ng kanyang sandata. Ibig sabihin ng sandata ay authority, kapamahalaan, at karapatan. Binibigay na rin ni Jonathan ang kanyang kapamahalaan at karapatan kay David sa ilalim ng bagong kasunduan. Nagkasundo sila na sa paglipas ng panahon, kahit tayong dalawa ay patay na, o kung sino man sa atin ang mauna, ipadadama natin ang pagmamahal, ang pag-ibig at ang benepisyo ng ating kasunduan sa hanggang ikapitong lahi. Hindi lang sa pangatlo, pang-apat, kung hindi sa mga susunod pang lahi. Kaya nang mamatay si Jonathan at si Haring Saul, nang naging hari na si David, ipinadama niya kay Mephibosheth, ang lumpong anak ni Jonathan, ang kagandahang loob at ang pag-ibig na walang kondisyon kay Mephibosheth bilang katibayan ng pagtupad sa kasunduan. So merong exchange of gifts. Under the new covenant with Jesus, lahat ng mga kaloob ay ibinigay sa atin. Hallelujah. Malinaw na malinaw sa Romans 8:32 na hindi pinagkait ng Diyos na ibigay sa atin si Jesus, kasama ng kanyang anak ang lahat ng ating pangangailangan. Binigay sa atin ng Espiritu ng Panginoon upang maunawaan natin ang lahat ng bagay ay malaya at walang bayad na ipinagkaloob sa bawat isang papaloob o papailalim sa New Covenant. Because the gifts of God has been given unto us, and the gifts and callings of God are irrevocable. Maniwala kayo, kapag ang Diyos ang nagbigay ng regalo, hindi niya binabawi ito. Hindi niya winawalang halagat, winawalang bisa ang mga kaloob na naipagkaloob na sa iyo. Hindi niya binabawi. Di katulad mo, nagbigay ka, nang magtampo ka, binawi mo. Ang Diyos hindi. Kahit ilang beses mo saktan ang kalooban ng Diyos, hindi niya babawiin ang mga kaloob at regalong naipagkaloob na niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Romans 11:29, because the gifts and the callings of God are irrevocable. Hindi nawawala ng bisa. Number 8, hallelujah, a memorial meal. So magko-communion na po tayo. Bahagi o sangkap ng covenant ay merong covenant meal. Merong communion. At ang covenant meal ay kinapapalooban ng tinapay at ng alak. Originally, wine. Pero sa ating panahon, ang ginagamit natin, pwedeng red wine na intoxicated o walang toxic, o di kaya ay juice. Na bakit wine? Sa lumang panahon, kung bakit wine, ay sapagkat ang alak ay galing sa pinisang bunga. Pinisang bunga. Ang katas ng pinisang bunga ay nagsisilbing alak. Ang dugo ng Panginoong Hesus ay nagbuhat sa pinisang buhay ng Panginoong Hesus. Si Jesus ay piniga. Si Jesus ay dinurog. Si Jesus ay, hallelujah, He was crushed. He was pressed until the blood flows. Katulad ng bunga ng ubas, pinipiga upang lumabas ang katas ng alak. Kaya alak, bilang pagpapaalala na katulad ni Jesus na pinisa at binurog ang kanyang dugo, ay nagsilbing paraan upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan. So sa covenant meal, merong tinapay, merong alak. So pag-usapan po natin, hallelujah, at pupunta na po tayo sa ating communion. Ang salitang communion ay ginamit po sa 1 Corinthians 10, 16, and 17. Dito po ginamit yung salitang communion. Literal na communion. Tingnan natin. 1 Corinthians 10, 16, 17. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Paliwanag natin mamaya. The bread which we break, is it not the communion of the body of Jesus Christ? So ang saro ng alak na ating binabasbasan
ay katumbas ng pakikihati sa dugo ng Panginoong Hesus. Ang tinapay na ating pinagpipira-piraso at pinaghahati-hatian at pinagsasaluhan ay pakikiisa at pakikibahagi sa katawan ng Panginoong Hesus. Kung papansinin natin muli ang ibig sabihin ng communion, coming from the word koinonia, ito po ang ibig sabihin. From the root word koinonos, parang pinag-usapan natin kanina, which refers to the things that are common or mutually shared. Hallelujah. This is the idea of commonality or connectedness, so that when koinonos develops into a word koinonos, it conveys the idea of engagement, involvement, or participation. Sa ating communion ngayong umaga, hindi ito ritual. Isang religious exercise na kapag katapos nating magampanan, ay wala na. Ang ating communion na ginagawa tuwing unang linggo at ikatlong linggo ng bawat buwan, ay katumbas na ang buhay mo ay ibinabahagi mo kay Kristo. At yung buhay ni Kristo, tinatanggap mong maging bahagi ng buhay mo. Sapagkat ang tinapay na ating kinakain ay pakikihati sa kanyang katawan. Hallelujah! Merong engagement, merong involvement, merong participation. Kaya ibinabahagi mo yung sarili mo sa kanya. Samantalang siya, ibinabahagi niya yung sarili niya sa iyo. Kaya habang nagko-communion tayo, huwag niyo lang gampanan basta-basta. Kung hindi habang kinakain niyo ang tinapay, sabihin niyo nang galing sa inyong kalooban na nakikihati ako, ang buhay ko, ang katawang ito, ibinabahagi ko sa Panginoong Jesucristo. At tinatanggap ko naman ang katawan niya. Ano ang katumbas ng katawan niyang nasugatan? Katawan niyang nasaktan, katawan niyang binugbog upang ikaw na may katawang may sakit at may karamdaman ay kanyang pagalingin at bigyan ng kalusugan at kalakasan in Jesus' name. So humahati ka sa kalusugan niya. Tinatanggap mo ang kagalingan niya. Inaangkin mo ang kalakasan niya. Samantalang ipinagpapalit mo naman ang iyong kahinaan, ipinagkakapalit mo naman ang iyong sakit at karamdaman. At kapag kayong dalaway nagsama, kagalingan at biyaya ang iyong pakikinabangan tanggapin in Jesus' name. Kaya iyan ang tinapay. Isa pang ibig sabihin ng tinapay. Sa lumang panahon, ang tinapay ay katumbas ng lahat ng pag-aari na mayroon ang may-ari ng tinapay. Bread is symbolical of the possession. Bread is symbolical of all material wealth na mayroon ang may-ari ng tinapay. Kaya ang tinapay, pag titignan mo, yan ay katumbas ng lahat ng kayamanan, lahat ng pagmay-ari ng may-ari ng tinapay ay nasa loob ng tinapay. Kaya pag kinakain mo yan, tinatanggap mo ang kanyang kayamanan, tinatanggap mo ang lahat ng kanyang pag-aari, tinatanggap mo ang lahat ng mayroon ang Panginoon at ibinabahagi mo sa buhay mo. At kung ano man ang mayroon ka, ibinabahagi mo sa ating Panginoon. Sinong nakikinabang? Tayong lahat kapag kumakain ng tinapay. Ang alak ay simbolo ng kanyang dugo. Hallelujah. Ang dugo ay buhay. Kaya pag ikaw ay umiinom ng juice, naalala mo ang dugo. Ang dugo ay ang buhay. Kaya nang si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, halos wala ng dugo na lumabas sa kanyang buhay, sa kanyang katawan. Hanggang bandang huli ng itarak ang sibat sa kanyang tagiliran. Hindi na lang dugo kung hindi tubig na ang lumalabas. Sapagkat ang lahat ng dugo ni Jesus ay inialay niya sa iyo at sa akin. At kung ang dugo ay buhay, lahat ng kanyang buhay ay inialay niya para sa iyo at para sa akin. At palibhasa na sa iyo na ang buhay ni Jesus, ang buhay na ito ay katumbas ng buhay na walang hanggan. His life is eternal. And being life eternal, you have life eternal because of Jesus. Amen? So yan po yung communion. Kaya magko-communion na po tayo. And last, hallelujah, is, praise God, communion, witness
or memorial event po pala o memorial witness. Sa lumang tipan, lahat ng gumawa ng kasunduan ay gumawa ng katibayan. Halimbawa, ang Diyos ay gumawa ng covenant kay Noah, ang ginamit na witness ay rainbow. Genesis chapter 9. Hallelujah. So ang rainbow, actually nang makipag-covenant ang Diyos kay Adan, kung mapapansin niyo, di ba si Adan nung magkasala, ano tawag doon? Nagsulsi. Ano ba tawag sa nagtahi. Pinagtahi-tahi niya yung dahon ng pig, ng igos. Tapos yun ang ipinantakip sa kanilang hubad na kalagayan. Di ba? Alam niyo ang ibig sabihin ng igos, ng pig? Ito ay katumbas ng self-effort. Gumawa ng paraan si Adan para takpan ang kanyang kahubaran. At ang ginamit na pantakip ng kanyang kahubaran, self-effortlessly, ay ang puno, ang dahon ng igos. Kaya si Eva at si Adan ay nakatakip ng dahon ng igos. Hallelujah, self-effort. Ano lang ang isang bagay na sinumpa ni Jesus? Ang puno ng igos. Walang sinumpa si Jesus maliban sa puno ng igos. Sapagkat ang igos ay katumbas ng self-righteousness, performance. Kaya nang ang Panginoong Jesus ay makakita ng puno ng igos, makita niya maraming dahon pero walang bunga, sinumpa niya ang puno ng igos. Sa Bible, ito lang ang sinumpa ni Jesus, ang puno ng igos. Sapagkat ang puno ng igos ay katumbas ng self-righteousness, performance. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Ng Panginoong Diyos? Ginawa ng Panginoong Diyos, siya ay pumatay ng hayop, binalatan ng hayop, tapos yung balat ng hayop, yun ang ipinantakip sa kanyang kahubaran. Anong ibig sabihin? Hallelujah, ang Diyos lang ang makapagtatakip sa tunay mong kahubaran. Hallelujah, at ang pantakip ay ang dugo ng hayop at balat ng hayop. Hindi human effort, kung hindi by the grace and by the mercy of God. Tapos, hallelujah, ang ginamit na palatandaan ng covenant with Adam ay ang balat ng hayop na may dugo. Now, si Noah, kapag nakakakita ng bahaghari, ipinapaalala yung covenant. Sapagkat ang bahaghari ay ang katibayan, witness of the covenant between Noah and God. Si Abraham sa Genesis chapter 17, hallelujah, ay tinuli. Ang circumcision ay ang witness o ang katibayan ng covenant between God and Abraham. Isang panahon, nagtayo si Abraham at si Abimelech ng pinnacle. Obelisk, di ba? Di ba yung obelisk ba tawag doon? Yung isang pinnacle o poste. Yung poste, yung obelisk, yan po ay tanda at katibayan ng covenant. Now, si Abraham nakipag-covenant kay Abimelech at ang kanilang covenant ay pinagtibay, hallelujah, pinapaalala ng tore. Si Jacob sa Genesis chapter 31, nang siya'y makipag-covenant sa Diyos at ang Diyos makipag-covenant sa kanya, nagpatong-patong siya ng mga bato. Actually, parang 12 bato, o hallelujah, o tumbas ng 12 lipi. At ang heap upon heap na stone is a witness of the memorial because of the covenant. Hallelujah. And so on and so forth. Pagdating sa New Testament, ang memorial, hallelujah, ang pangunahing katibayan natin ng ating new covenant ay ang Holy Communion. The Holy Communion will always remind us. Kaya ang sabi niya, as often as you drink, do this in remembrance of me. As often as you eat, do this in remembrance of me. Because the word remember is a covenant term na inaala-ala natin ang ating kasunduan. Kung ang hallelujah, ang mga tao sa lumang tipan, they look forward to the new covenant, tayo po will look backward, hallelujah, to the new covenant. Kaya memorial meal. Praise God. But ang pinakamatibay na saksi na tayo ay under a covenant, new covenant,
ay ang witness ng Holy Spirit. Kung merong isang magpapatotoo at magpapatibay na ikaw ay nakapaloob sa isang bagong kasunduan, ay walang iba kung hindi ang Holy Spirit na nananahan sa iyong spirito. Romans 8:16, hallelujah, hallelujah. For the Spirit of God bears witness with our spirit that we are the children of God. Ang Espiritu Santo ang siyang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo ay mga anak na ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapatotoo na ikaw ay nasa ilalim ng bagong kasunduan. It is the Holy Spirit witnessing in your spirit that you now belong to the new covenant of grace. Hallelujah. So yan po ang components of the new covenant, of the covenant. Lahat ng ito, sa ating pagtatapos, actually pagbabasahin po natin yung Ephesians chapter 1:13, the Holy Spirit has been given unto us to remind us that we are in covenant with God. Sabi po sa Ephesians 1:13-14, in Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So ang nagpapatotoo na tayo ay nasa ilalim ng covenant ay ang Holy Spirit. Kaya makinig ka lang, maging sensitibo ka lang, ipadadama sa iyo ng Espiritu Santo na ikaw ay nakapaloob sa isang bagong kasunduan. At sa bagong kasunduan ito, hindi sumpa kung hindi pagpapala, kapatawaran hindi kaparusahan, pagtanggap hindi pagtalikod, lahat ng biyaya ay ipinangako sa atin. Sapagkat ang Espiritu ang gumagarantya ng lahat ng ating mga pangako. Sabi po, 14, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Paliwanag ko lang sandali before we have our communion. Ibig sabihin nun, He is the guarantee of our inheritance. Ang Holy Spirit na nananahan sa atin, hindi mo ba nakikita, siya ay nadadama. Ang Holy Spirit, hindi mo man siya nakikita, sapagkat katulad ng hangin, ang Espiritu Santo ay nadadama, hallelujah, pumaparoon saan man siya magpunta na hindi mo nakikita, subalit siya'y nadarama. Yan ang Espiritu Santo. Nadarama sa ating spirito, bagamat hindi nakikita. At yung Espiritu Santong nananahan sa iyo, ang siyang gumagarantiya na lahat ng ipinangako ng Diyos sa iyo ay tutuparin kung tutuusin ay natupad na. Kinagarantyahan ng Espiritu Santo ang lahat ng pangako na nasa loob ng New Covenant ay matutupad at mangyayari sa iyo. Hallelujah. Sabi niya, until the redemption of the purchased possession. Until the redemption of the purchased possession. Hallelujah. Ibig sabihin nung until the redemption, tutubusin yung kanyang binili. Parang ganito. Bumili ka ng television, o di ka ng sala o sopa o sala set. Hallelujah. So yung sala set na binili mo, binayaran mo na. So may pinanghahawakan kang resibo na binili mo na yung sala o yung sopa. Palibasa, hindi kasya sa sasakyan mo, iniwan mo muna yung sala. Hallelujah, nandyan pa rin. Kung ikaw ay namili halimbawa sa Mandawi, o namili ka sa hypermart o sa supermarket, palibasa, tricycle lang yung dala mong sasakyan, hindi kasya sa tricycle, kaya yung binili mo, na binayaran mo na may resibo na't katibayan ng nabili mo na, babalikan mo na lang. Pero yon ay pag-aari mo na. At yon ay nabayaran na. Maniwala kayo, ang Espiritu Santo gumagarantya na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, dugo, ay binayaran na ang bawat isa sa atin. Binayaran na. Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, according to the riches of His grace.
So binayaran na tayo. Sabihin mo nga, binayaran na ako, bayad na ako. At ang ibinayad sa akin ay buhay at dugo ng Panginoong Jesucristo. So bayad ka na. Hallelujah. Kaya lang naghihintay ka pa sa ganap na pagbabalik ng bumili para ikaw ay makasama na niya at makapiling na niya sa magpakailanpaman. Pero yan ay hindi pa nagaganap. Hinihintay pa natin yan. Pero yung potential o yung position mo na you are a purchased possession already, ginagarantyahan ng resibo. At ang resibo ay ang Holy Spirit at ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo. So purchased possession, binili na tayo. Dabalik ang Panginoong Yesus para yung kanyang binayaran at binili na ay kanyang kunin na sa takdang panahon. Until the day of redemption, na yung kanyang binili ay kunin na niya. Pero ngayon, habang hindi pa niya kinukuha yung kanyang binayaran at binili, ginagarantyahan ng Espiritu Santo, hallelujah, na babalikan niya tayo para kunin at makasama na sa magpakailanpaman. Sabihin mo nga, I am a purchased possession, and I am waiting for the day of my redemption. Amen. Hallelujah. But we have been redeemed. In Him we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. According to you, your performance, your effort, your goodness? No. According to the riches of His grace. Amen. Colossians 1:14. Tinangan natin sa ating last passage, Colossians 1:14. In Him we have redemption through His blood, even the forgiveness of all our sins. Kaya, bayad ka na, binili ka na, tinubos ka na. Hinihintay mo lang ang panahon na babalik ang bumili para tayo'y kasama na niya. Pero habang hinihintay mo, ginagarantyahan ng Espiritu Santo ang lahat ng pangako niya'y matutupad at magaganap sa iyo. Hallelujah. For our last passage, Queen Noel, pwede po, 2 Corinthians 1:20 sa New Living Translations, and we will have our communion. Excited na ba kayo mag-communion? Ako excited na po. Excited na. Salamat sa Panginoon, natapos ko. Hallelujah. For all of God's promises have been fulfilled in Him. Lahat ng mga pangako ng bagong kasunduan ay natupad na. Sino ang tumupad? Ang Panginoong Jesucristo. Paano tinupad? Ng kanyang kamatayan at dugo na inialay sa krus ng Kalbaryo. At ito'y ang mga pangako ng bagong kasunduan. Magsabi ka lang ng Amen at malulugod ang Diyos Ama habang nag-amen ka sa lahat ng binayarang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. It has already been fulfilled. You just say, Amen. Can I hear you? Amen. Again, Amen. It has already been fulfilled. Just say Amen. Manalangin po tayo for our hallelujah. Are you ready with your, be ready with your bread, be ready with your wine, and we will have our communion. Kunin po natin ang tinapay. Get ready, please. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Noong gabi, bago ipagkanulo ang Panginoong Yesus, dumampot siya ng tinapay, kanya itong itinaas, ipinagpasalamat, pagkatapos kanyang pinagpira-piraso, ibinigay sa kanyang mga alagad ng wika, ito ang aking katawan na ibinibigay ko sa bawat isa sa inyo, sa tuwin ng inyong kakanin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. So sabay-sabay po tayo, kainin natin ang tinapay, at alalahanin natin ang katawan ni Jesus na nasaktan at nasugatan
upang sa bawat latay, ikaw ay kanyang pagalingin at pinagaling na. Kanin po natin ang tinapay. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa iyong nasaktan at nasugatang katawan. Hallelujah. He Himself took our infirmities and He Himself bore our sicknesses. By His stripes, I am already healed. In Jesus' name, I receive it beyond any shadow of doubt. I am healed in the name of Jesus. And I receive it right now in Jesus' name. Amen and amen. Gayun din naman, pagkatapos na maghapunan, dinampot ni Jesus ang saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong kasunduan. This is the cup of the new covenant, which is shed, hallelujah, a new covenant in my blood, which is shed for the remissions of sins. Ito ang saro ng bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwin ng inyong iinumin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Lalahanin po natin ng dugo ng Panginoong Hesus. Inumin po natin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na dugo na ibinuhos sa pangunahing layunin tubusin kami at patawarin at bayaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Naniniwala kami na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naman sa pamamagitan ng iyong dugo, tinubos mo na kami sa kapangyarihan ng kamatayan at pinatawad kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Sapagkat sa tuwin ang kakanin niyo ang tinapay na ito at iinom kayo sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang tinapos na gawa ni Kristo at ang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang kamatayan ni Jesus hanggang sa muling pagparito niya. Patuloy po nating pasalamatan at purihin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob. Salamat na kami pinayagan mong maging kabahagi ng isang bagong kasunduan na pinagtibay at pinagtatag ng iyong banal na dugo. Salamat, Panginoon, na sa pamamagitan ng Holy Communion ay naaalala namin may pakinabang at may biyaya sa bagong kasunduan. And we are appropriating the benefits of the new covenant by and through the Holy Communion. Sa umagang ito, hindi ito ritual, religious exercise lamang, kung hindi kami po ay totoong nakikipag-participate, nag-i-involve, and we engage ourselves to the body of Jesus Christ and to the blood of Jesus Christ. And we are receiving the benefits of the covenant. We are appropriating the blessings of the covenant. Thank you, Lord, through the Holy Communion. So bless each and every one. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Before we close our service this morning, can we just sing this song together? Amazing Love. And you sing with us. Saan man po kayo naroroon? Hallelujah. We sing this song. Ang kagandahang loob ng Diyos Anak at ang patnubay, ang pakikipisan at karunungan ng Santong Espiritu. May the love of the Father, may the grace of the Son, and may the communion of the Holy Spirit be with everyone, both now and even forever. Hallelujah. May the God of all grace, who has called you into His eternal glory by Jesus Christ, after you have suffered for a while, may the God of all grace establish you. May the God of all grace settles you. May the God of all grace strengthens all of you. You are greatly blessed, highly favored, and you are so deeply loved. If you believe this, can we say all together with a loud and with a shout of Amen and amen. We love you all so much with the love of Jesus, and we hope you are blessed this morning, and see you again next Sunday
even on our Wednesday for our midweek Bible study. There are so many ways to partner with the Life Giver Church. So tignan po natin sa ating screen. Mahal na mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. At naway na pagpala po kayo sa umagang ito. Mahal po namin kayo. In Jesus' name, amen and amen. God bless you po. Hallelujah. Woo!